Sa pagsisiwalat kahapon ng umano'y katiwalian sa mismong opisina ng LTFRB, sinabi ni Jeff Tumbado, dating Head Executive Assistant ni Chairman Teofilo Guadis III, na may kotang 2 million pesos kada buwan ang bawat Regional Director ng LTFRB. Dito pa lang, hindi bababa sa 30 million pesos na ang koleksyon kada buwan. Kasama pa ang di umano'y 5 million pesos na lagayan sa bawat transaksyon, gaya ng bagong ruta o prangkisa. Ang nakokolektang pera dinedeliver umano ni Guadis kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Nakasaad yan sa hinahandang complaint affidavit ni Tumbado ayon kay Mar Valbuena ng Transport Group na Manibela. Sabi ni Valbuena, ko-complainan siya sa ihahain pa lang na graft complaint sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng LTFRB at DOTR. Papogi ito ni Chairman Guadis. Dinadala po ito kay Secretary Bautista at ang sinasabi daw sa kanila, dadaling po ito sa Malacanang, pampapogi daw po. Para daw po maging malakas sila at hindi sila matanggal at magtuloy-tuloy po yung kanilang pagkakaupo doon sa pwesto nila. Ayon pa kay Valbuena, sinabi raw ni Guadis kay Tumbado na kasama sa partihan ng koleksyon ang dalawang kongresista. Mariing itinanggi ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pag-uugnay sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Kung may akusasyon, sabi ni Bautista, dapat may ebidensya. Hindi raw niya pinapayagan ang anumang anomalya sa DOTR. Sabi ng grupong Manibela, dapat suspindihin pati regional directors ng LTFRB. Hindi rin daw DOTR ang dapat nag-iimbestiga sa mga alegasyon. Kung ang DOTR po na isinasangkot, mamaki ang mag-iimbestiga, hindi tayo makakaasa na magiging patas yung investigasyon. Independent investigation din ang panawagan ng ibang transport group. Pero sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, wala naman silang narinig o naranasang pangingikil sa LTFRB. Ako'y 50 taon na rito. Pero yung lagayan na yan, alam mo hindi lagayan yung aming kuminsan, pamerienda. Normal yung Pilipino, kaugalian natin nagpapamerienda, pero lagayan wala. 5 million. At doon sa ganyang kalaking halagang 5 million, wala akong alam na ganyan. Ang alam daw nila, si Tumbado ang di umano'y korap. Kanya sa tinanggal ni Chairman Jojo Guadis, nahulihan siya na gumagawa siya ng korupsyon. Sinuspend siya, gumawa na siya ng mga aligasyon. Wala pang tugon dyan si Tumbado, pero sa isang pahayag, sinabi ni Tumbado na ikinalulungkot niya ang pagkakasuspindi kay Guadis. Sabi rin niya, wala pa siyang binanggit na sinumang personalidad na may kinalaman sa anomalya sa LTFRB. Personal na desisyon din daw ang kanyang paglantad at walang sino man ang nag-udyok sa kanyang gawin ito. Wala rin daw siyang kaugnayan sa grupong Manibela. Sinisikap pa naming kunan ng pahayag si suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis, wala ring bagong pahayag ang Malacanang. Sa ngayon, itinalaga munang OIC ng LTFRB si Attorney Mercy Paras Laines. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kanina, sabi ni Valbuena, tuloy ang pinaplanong pagkilos ng kanilang grupo sa Lunes para iprotesta ang umano'y katiwalian sa LTFRB. Maganda na po sila, ma'am. Hindi ko alam kung gaano karami ito. Dadalhin niyo po yung inyong mga units sa inyong protesta. Opo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.